at chairman din ng Nagkaisa Labor Coalition, si Attorney Sani Matula. Attorney, welcome back to the program. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Ramsey, at magandang umaga, Julia, at siyempre sa lahat ng ating tagasunod sa inyong himpilan. Okay. Magandang umaga po, Attorney. Ewan ko ba kung masasabi niyo magandang umaga. Magandang umaga. Maganda bang umaga? Maganda bang balita? Ito, parang hindi eh. Kasi, Attorney, mukhang malabo na nating Parang hindi makita. masyado maganda. Ang ating araw ng kalayaan. Parang hindi na natin Oo, makikita yung hindi. light of day ng 200 peso wage increase. Anong reaksyon nyo dyan, sir? Oo nga. Hindi, sabi nga namin, hindi malaya ang mga manggagawa dahil nalubog pa rin sa utang at kagutuman. Hindi naibsan. At namatay yung aming 100 to 200 wage proposal kahapon. Kaya hindi maganda ang gising. So, Attorney, sa tingin ninyo, ano pa bang kulang? Bakit ito ang nangyayari pagdating dito sa usapin ng dagdag sweldo ng ating mga manggagawa na hindi mapagkasunduan talaga yung ating maibibigay na aumento sa ating mga manggagawa? Palagay namin ay kulang talaga ng political will yung ating Kongreso. At syempre, hinaharang ng mga kapitalista at ng Malacanang. Kaya nahirapan yung mga manggagawa na isulong o ipalabasin yung batas na gusto nila mangyari sana. Pero ganun pa man ay hindi pa rin tayo nawalan ng pag-asa. Maaari naman po itong i-file ulit. Pero mahaba-haba ulit ang labanan. At syempre yung aming pag-uorganisa ng mga union, although sabi nga natin ay mahirap, ay nasa top 10 nasa top 10 tayo sa listahan ng ITUC tungkol sa karapatan ng mga manggagawa. Mahaba-haba talaga at sabi nga ng mga Espanyol ay subidahon o it's an uphill struggle. But hindi naman tayo nawalan ng pag-asa. Okay. Doon tayo consistent eh. sa pagiging worst pagdating sa workers' rights. Tama, 9th year na eh. Oo. Attorney Sani, ano naman po ang mensahe po ninyo sa lahat po ng mga manggagawa po na Umaasa, nakikinig oo. po sa ating programa ngayon? Napapanood din po tayo ngayon sa lahat ng social media platform. Para sa atin ay ituloy ang laban na kinakailangan talaga natin ang mas mataas na sahod para makamit natin yung mandato ng ating konstitusyon na nakabubuhay ng sahod. Pag sinabi Kailangan talaga. Yes, ma'am. Pag sinabi po nating ituloy ang laban, paano po ba makakasali sa laban ang isang ordinaryong mamamayan, attorney? Siyempre, ang ating proposal dyan, kung kayo po ay manggagawa at nasa isang pabrika na walang union, ay hinikayat po natin na magtayo kayo ng union para at least magkaroon kayo ng kapangyarihan na makipag-collective bargaining negotiation sa inyong mga employer. Kung nahirapan kayo at hindi nyo alam ang pag-oorganisa ng union, yung Federation of Free Workers ay handang tumulong para kayo ay magkaroon ng union. Hindi lang ang FFW ay makasama natin sa TUCP, makasama natin sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino, yung Kilusang Mayo Uno, yung Sentro, at iba pang mga organisasyon na tumutulong na maorganisa ang manggagawa at mabigyan ng capacity to collectively negotiate with their employers. Okay. Attorney, eto, balikan ko lang yung sa issue ng dagdag sweldo. Sinasabi po raw ng economic managers na imbis daw na makatulong sa ekonomiya itong wage hike, ay malaki raw po ang epekto nito sa ating inflation, sa ating mga MSMEs at sa paglago ng ekonomiya. Anong reaksyon niyo ho dyan? Palagay ko ay hindi naman totoo na. Kasi may inflation na hindi pa nagtataas ng sahod eh. Ang sinasabi natin na recovery lamang ito. Kung yung mga maliliit na negosyo ay palagay ko scaremongering lang yan, tinatakot. Sapagkat may mga mekanismo naman na maprotektahan ng hindi talaga kayang magbigay ng wage increase. Halimbawa, yung
barangay micro enterprises law natin. Kapag 3 million pababa, hindi kasama yung building at lupa dyan, at nakarehistro kayo na BMBA na enterprises, ay exempted naman kayo sa minimum wage law. Yung mga may 10 mga manggagawa o below na mga retailers, sila po ay maaaring mag-apply ng exemption. Yung mga manggagawa na family members lamang ay exempted na po yan sa minimum wage law. At maski na yung mga malaking kumpanya na hindi kaya o distressed companies ay pwede naman magpetisyon para sa exemption for a certain period of time. Kaya palagay ko ay tinatakot lamang kasi may mga protective measures naman tayo sa hindi kaya talaga. Pero yung mga malalaking kumpanya ay siyempre taasan naman nilang sahod at huwag naman ipig sa yung mga binibigay ng regional wage board. Now, speaking of regional wages, ito na pag-usapan ho namin kanina nitong si Ma'am si Julia. Nararapat na rin ho ba na tignan na magkaroon na ng isang national wage? Na standard na. Yun po ang ating proposal sapagkat itong mga national wage board natin ang binibigay na pagtaas mas mababa kaysa noong 1989 na purchasing power ng mga manggagawa. Noong 1989 po ay nagkaroon tayo ng 25 pesos wage increase, dagdag sa 64 pesos. So 40% increase ngayon. Naging 89 pesos noong 1989. Ang equivalent, sabi ng mga ekonomista, ang equivalent na purchasing power ng sahod na 89 pesos sa kasalukuyan ay 626 pesos. Diba? Ang Metro Manila lang ang 645. Yung ibang mga regional areas natin ay mas mababa. Ang pinakamababa nga yung sa Bangsamoro Administrative, yung Bangsamoro Autonomous Region na 361, 50% below ng purchasing power noong 1989. Kaya palagay ko talaga ay may mali dito sa Republic Act 6727 na dapat i-review at yung proposal nga natin dyan ay tanggalin na natin yung mga regional wage board at palitan ng isang national wage board sapagkat yung sahod ng taga Laguna na pare-pareho naman ng purchasing power sa Metro Manila o sa Bulacan, dapat hindi discriminatory. At kung doon nga sa aming probinsya sa Agusan, mas mahal doon ang 555 o mga manufacturing goods kaysa dito sa Metro Manila. Mahal pa ang gasolina doon. Correct. Totoo yan sa probinsya. So talagang hindi na nag-a-apply yung sinasabi nila mas mura ang buhay sa probinsya. Mas madali ang buhay sa probinsya. Attorney Sunny, nabanggit niyo po kanina yung mga pagtaas ng sweldo. Ang argumento ng administrasyon ngayon, ang sabi nila, ito na yung pinakamataas. Dapat ba tayong magpasalamat na sila na ang nakapagbigay ng pinakamataas na dagdag sweldo? Palagay ko ay malayo yan sa katotohanan at very detached sa realidad sa buhay ng mga manggagawa. Sa kasalukuyan po, baon talaga sa utang ang mga manggagawa, nakasangla pa yung ATM nila. Ayun. Ang sabi pa nga ng UNICEF ay 99 children below 5-year-old ang namamatay kada araw dahil sa malnourishment. At kung makikita mo, sabi ng UNICEF din, ay ang mga Pilipinong mga bata ay mga pandak at hindi malusog. At yung siyempre development ng pag-iisip, ano na mangyari sa ating bansa kung ating mga anak ay mga pandak, hindi malusog at malnourished. So walang kinabukasan tayong maaasahan. Kaya po napaka-importante yung wage increase lalo na sa nutrisyon ng ating mga kabataan at sa pag-aaral nila at ma-develop yung kanilang pag-iisip. Kaya hindi lamang ang tinitingnan natin yung kasalukuyang sitwasyon, kundi yung darating na saling lahi din at yung workforce natin sa kinabukasan. Okay. So attorney, final words para sa ating mga manggagawa. Yes, mag-organisa ang manggagawa
Huwag tayong po mawalan ng pag-asa dahil namatay yung ating wage proposal, ay maaari pa naman natin yung i-refile. Ano? Pero matuto na po tayo sa ating mga politiko at huwag po tayong magpaguyo. At siyempre, tuloy-tuloy ang ating organizing effort, tuloy-tuloy ang pagkakaisa ng mga manggagawa. Maraming salamat po kasamang Ramsey at maraming salamat Julia. Mabuhay po kayo. Ayan. Maraming salamat Maraming din salamat po, po, Attorney Attorney. Sonny Matula. Ayan. So mga kasama, dito nagtatapos ang ating programa. Kami po inyong mga Radyoman Ramsey.